mangyayari sa kanila at sa mga naiwan. Kaya't sila'y napapasok sa mga malaking panganib at maraming pangangailangan, gaya ng ipinahayag ng mga panaginip na ito. Gayunpaman, mas madali para sa taong nasa panganib na marating ang mga bagay na ito, kaysa sa lumipas na parang ulap mula sa mundo at hindi makita ang mga mangyayari sa mga huling araw. At sumagot siya sa akin at nagsabi, ang pakahulugan ng pangitain ay papakita ko sa iyo, at ibubunyag ko sa iyo ang bagay na iyong hinihingi. Tungkol sa iyong sinabi sa mga naiwan, ito ang pakahulugan. Ang sinumang magtitiis sa panganib sa panahong iyon ay nakapag-ingat sa kanyang sarili. Ang mga nabuwal sa panganib ay yaong may mga gawa at pananampalataya sa makapangyarihan sa lahat. Alamin mo nga ito, na ang mga naiwan ay pinagpala kaysa sa mga namatay. Ito ang kahulugan ng pangitain. Yamang nakita mo ang isang lalaking umahon mula sa gitna ng dagat. Siya ang pipinatan ng Yaawa alahayaya, nakataas-taasan sa mahabang panahon, na sa pamamagitan ng kanyang sarili ay magliligtas ng kanyang nilikha at kanyang isasaayos ang mga naiwan. At yamang nakita mo na mula sa kanyang bibig ay may lumabas na parang bugso ng hangin at apoy at bagyo, at nawala siyang hawak na tabak o anumang sandagwa ng digmaan. Ngunit ang pagdaluhong niya ang sumira sa buong karamihan na sumupil sa kanya. Ito ang pakahulugan. Narito, darating ang mga araw na ang kataas-taasan ay magsisimulang maglitas sa mga nasa ibabaw ng lupa. At siya'y darating sa pagkamangha ng mga naninirahan sa lupa. At ang isa'y magpupunyagi na makipaglaban sa kapwa, isang lungsod laban sa kapwa lungsod, isang pot laban sa kapwa loob, isang bayan laban sa kapwa bayan, at isang kaharian laban sa kapwa kaharian. At darating ang panahon na
isang laking umaakyat. At kapag narinig ng lahat ng tao ang kanyang tinig, ang bawat tao ay sa kanilang sariling lupangain ay iiwan ang labanan na kanilang ginagawa sa isa't isa. At isang di mabilang na karamihan ay